month of December na naman, napakabilis din ng panahon at marami sa atin ang inaabangan ang month of December dahil ito yung buwan kung saan napakaraming day off o maraming bakasyon, mahabang araw, tigil sa trabaho, etc. At dito na makikita yung mga pinaglilibangan natin, marami siguro manunood na lang din ng Netflix o ng kung ano man na platform kung saan lilibangin natin yung mga sarili natin. Siguro kung narinig nyo rin si Brother Paul, ang suggested niya, yung isa, yung Dead Poet Society, na palabas. Pero aside from that, meron ding isang magandang movie na ang tawag ay Pay It Forward. So kung meron kayong time na makanood, I encourage you din na mapanood yung Pay It Forward. In one review of that movie, sinabi doon na this movie showed the ripple effect when a single act of kindness sparks a movement. Isang maliit na mabuting paggawa, ano yung epekto nito? May ripple effect, sunod-sunod, yung parang domino effect. Sabi niya pa doon, when a small gesture of sharing brings light to the darkest corner. Habang binabasa ko to, halos ganito at higit pa yung makikita natin as I study yung Mark 4 verse 21 to 34 na titignan natin ngayong umaga, kung saan after the parable of the sower, makikita natin yung three consecutive parables. Actually sa iba parang 4 parables pa, kasi yung unang parable na light parang meron pang parable of the light and parable of the measures o yung takalan. Pero pag-iisay na lang din natin yon. Tapos meron pang binhi na tumutubo, the growing seed, and yung parable ng mustasa. At dito ay pinakita na ang pinakamabuti na maaari nating ipalaganap o ibahagi o ipasa sa iba ay hindi ang kabutihan natin, kundi ang kagandahang loob ng Diyos. Ano ang kagandahang loob ng Diyos? Ito yung ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Thus, we need to give way to this gospel that pervades. Ito'y ebanghelyo na lumalaganap. Sinubukang pigilan ng mundo pero patuloy na lumalaganap. Actually, di ba, nung naalala natin, many people try to kill Christians to prevent the gospel. Pero anong nangyari? Mas lalong lumaganap yung ebanghelyo because ito yung nature ng gospel. Kaya samahan niyo ako na tumayo at basahin ang ating teksto ngayong umaga from Mark 4:21 to 34. These are 3 parables na magkakasunod. Ito ang salita ng Diyos. At sinabi niya sa kanila, inilalabas ba ang ilawan upang ilagay sa ilalim ng takalan o sa ilalim ng higaan at hindi sa talagang lalagyanan ng ilawan? Sapagkat walang bagay na nakatago na hindi ihahayag o walang nalilihim na hindi ilalantad sa liwanag. Kung ang sino man ay may tengang ipandirinig, hayaan siyang makinig. At sinabi niya sa kanila, pag-ingatan niyo kung ano ang inyong pinapakinggan. Sa panukat na inyong isinusukat, kayo'y susukatin at higit pa ang sa inyo'y ibibigay. Sapagkat ang mayroon ay lalo pang bibigyan at ang wala, pati ang nasa kanya ay kukunin pa. Sinabi niya, ang kaharian ng Diyos ay gaya ng isang taong naghahasik ng binhi sa lupa. At natutulog at bumabangon siya sa araw at sa gabi. Sumisibol at lumalaki ang binhi na hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa mismo ang nagpapasibol sa halaman, una ang usbong, saka ang uhay, at pagkatapos ay ang uhay na hitik sa butil. Ngunit kapag hinug na ang bunga, agad niyang kinukuha ang karit sapagkat dumating na ang pag-aani. Kanyang sinabi, sa ano natin maihahambing ang kaharian ng Diyos? O anong talinghaga ang gagamitin natin para dito? Ito'y tulad sa butil ng binhi ng mustasa na kapag naihasik sa lupa, bagamat siya'y pinakamaliit sa lahat ng mga binhi na nasa lupa, ngunit kapag ito ay naihasik, ay tumutubo, nagiging mas malaki kaysa sa lahat ng mga halaman at nagsasanga ng malalaki. Ano pat ang mga ibon sa himpapawid ay nakakagawa ng mga pugad sa ilalim nito. Sa pamamagitan ng gayong maraming talinghaga, sinabi niya sa kanila ang salita, ayon sa kakayahan nilang makinig. At hindi siya nagsalita sa kanila maliban sa talinghaga, ngunit sa kanyang sariling mga alagad ay sarilinan
Sarili na niyang ipinaliwanag ang lahat ng mga bagay. Makakaupo na po ang lahat. Salamat sa salita ng Diyos. Nung nakaraang pagsamba ay ipinangaral ni Pastor Joseph ang Mark 4 verses 1 to 20 kung saan itinuro si Jesus, itinuro dito ni Jesus ang talinghaga ng mga sik na ipinapaliwanag yung iba't ibang mga tugon ng tao sa daladalang mensahe ng kaharian ng Diyos. Yung mensahe ng kaharian ng Diyos, this pertains generally sa lahat ng mga salita na ibinigay ng hari ng kaharian. But if we are to be specific, this is about the gospel message. Yung binibigay na mensahe ay ang ebanghelyong mensahe. At ito mismo ang tinutuloy na ideya at binibigyang diin ng Panginoong Jesucristo sa Mark 4:21 to 25, the second parable. No? Totoong mahalaga na maunawaan at tanggapin natin yung ebanghelyo. Kailangan maitanim at mamunga ang mabuting balita sa atin. Kung kaya, ganun na lang din ang importansya na may bahagi natin ang liwanag nito sa ibang mga tao. Sabi ni J.C. Ryle, we ought not only to receive knowledge, but to impart it to others. Hindi lang tumatanggap tayo, kundi maibahagi rin natin ito sa iba. Pero ang tanong, paano tayo tumatanggap ng karunungan na mula sa Diyos? Sabi sa verse 23, kung sino man ang may pandinig, ay makinig. This is a repeated statement from verse 9 sa unang parable. Then on verse 24, binigyan pa ng emphasis. Merong re-emphasis about sa pakikinig. Sabi niya doon, pag-ingatan. Pag-ingatan ninyo kung ano ang inyong pinapakinggan. Pero mo, ang Panginoong Jesucristo na yung nagsasalita, pero ang sabi pa niya sa mga alagad, pag-ingatan nyo ang inyong pinapakinggan. Huwag lang kayo magsettle na kung sino yung nagsasalita, alamin at intindihin nyo kung ano yung sinasabi ng salita. Ito ay paulit-ulit at pagbibigay diin para sa kanila na gusto na matuto. If we want to learn, napakahalaga na bigyan natin ng seryosong atensyon ang mga kapahayagan ng Diyos. Sabi nga ni Brother PJ, doon sa nakaraan ding pangangaral, we should not hinder ourselves to be exposed to godly truth. Huwag natin pigilan yung mga sarili natin na ma-expose sa mga makadiyos na katotohanan. Paano? By not neglecting the gathering kung saan nandoon ang Panginoong Hesukristo. We need to pursue and expose ourselves to the light of God's truth. Ito yung liwanag ng katotohanan ng Panginoong Jesucristo. And I'm not just talking about the doctrine itself, na liwanag ng mga katotohanan, dahil marami ang humahawak sa mga katotohanan, pero they do not glory on Christ. Maraming alam sa mga theology, pero wala yung pagluwalhati sa Panginoong Hesukristo. Wala yung pagsamba, wala yung pagdepende. Kung napapakinggan niyo yung sow your seed na inaano ni Pastor, unang part pa lang nun, pinapatungkulan, paano ko ba luluwalhatiin ng Diyos? Ganon, niluluwalhati ba natin ang Panginoong Hesukristo? Nakadepende ba tayo sa Kanya? Hinahanap ba natin siya? Is our being longing for Christ kahit na napakadami nating alam? Parang walang kwenta yung mga natututunan natin if we do not treasure Christ. No, kung ang dadalhin lang naman tayo nito, parang mas magaling at mas marunong tayo kay Kristo, wag na lang. Pero again, the knowledge that we have about Christ should point us back to Christ. No? Usually, kapag binabasa natin sa Bible yung mga salita na nakatago, na mahahayag o lihim na mailalantad, ang mabilis nating isipin na ito ay pumapatungkol sa mga nakatago nating mga kasalanan na mai-expose on the day of God's final judgment. Totoo naman yun. No? Pero in this text, hindi ito yung pinapatungkulan. This is not what we have seen dun sa mga binasa natin. In this context, the things that will be brought to light are not the sins of the people, but rather gospel teaching na mahahayag sa pamamagitan ng ministeryo at tagasunod o mga disipulo ng Panginoong Hesukristo.
if we will go back sa mga previous, no, hindi niya inaalaw na yung mga demonyo yung magsalita. Dahil hindi yung demonyo ang tagapagdala ng mabuting mensahe. No? It is the weak people of God. It is the ordinary. Kahit na mahina sila ay piniling mga tagapagdala ng mabuting balita. And so Christ's disciples were to listen carefully so that they might be able to hold out willingly the light of salvation before the world. Kailangan makinig ng mga disipulo ng Panginoong Jesucristo para nang sa ganon, mapanghawakan nila yung liwanag ng kaligtasan o liwanag ng ebanghelyo sa harap ng mundo. As disciple of Christ or as a Christian, no matter who we are, no matter how weak we are, bago man tayo, matagal na tayo sa pananampalataya, magamit nawa. Ito nawa yung maging hangarin natin na magamit yung mga buhay natin para bigyang daan ang ebanghelyo na lalagana pati hindi mapipigilan dahil mismo sa Diyos ng ebanghelyo. Kaya yung proposition natin for today o yung mensahe na ilalatag natin mula sa mga tekstong binasa ay ito. Ang ating kahandaang maibahagi, ang liwanag ng ebanghelyo ay maaaring manalig, sumandal, umasa sa Diyos na nagbibigay ng paglago nito maging sa pinakamaliit na paggawa o pagsisikap ng isang tunay na Kristiyano. Our willingness to share the light of the gospel can rest on God, who gives the growth even to the smallest work or effort of a genuine Christian. Sa mga pagkakataon na tila ba paulit-ulit o parang nakakapanghina yung mga pangyayari, we are reminded na ang bawat pagsisikap para sa ebanghelyo, kahit na tila maliit, ay maaaring magkaroon ng napakalaking epekto, greater than what we can imagine. Tinatanggal nito ang anumang paniniwala ng ating mga ginagawa o ang ating kontribusyon sa kaharian ng Diyos ay walang kabuluhan. Ito'y kasinungalingan. Maging ang pinakamaliit na paggawa ay merong ambag at kinikilala sa kaharian ng Diyos kung ito'y ginagawa ng may katapatan. Sa halip, pinaanyayahan tayo nito na kilalanin natin patuloy ang aktibong paggawa ng Diyos para sa paglago ng mabuting balita. Kahit na sa panahon na parang walang bunga o kaya yung ebidensya ay parang hirap o hindi natin makita, we need to trust God. No? Gusto ko lang din linawin before we continue na hindi ko sinasabi dito na makontento tayo sa maliliit na paggawa. No? Instead, hinahamon tayo nito na lumago sa ating mga paggawa na ang layunin ay ang isulong ang ebanghelyo. No? Mula sa maliit, tayo ay lumago. Naalala ko na naman yung pinost din ni Pastor. Mula sa maliit na patak, nakapuno ng isang baso. Parang ganun din, ano? Sama-sama na maliliit na paggawa, wag nating maliitin. No? And also, a qualifier, before going through our 2 points today, I want to qualify that sharing the gospel does not always mean that the audience starts with your neighbor. No? Actually, the first audience should be yourself. No? Ang unang audience ng ebanghelyo ay ikaw. You need to have confidence on the gospel before you can share the gospel. At napakahalaga nito na i-consider natin na tayo yung unang audience dahil kapag dumanas tayo ng kadiliman, dumanas tayo ng mga challenges, dumanas tayo ng mga parang mahirap na sitwasyon, pinapakita sa atin, we should, kagaya nung binasa natin, saan ba dapat nilalagay yung lamp? Kung yung lamp ay yung mensahe ng ebanghelyo, the glory of Christ, sabi niya, ilagay mo siya sa pinakataas. Huwag mong itago. Kapag nahihirapan ka, kapag dumadaan ka sa madilim, huwag mong itago yung liwanag ng ebanghelyo. Mas lalo mong hangarin at itaas yung ebanghelyo dahil ang ebanghelyo ay higit sa lahat ng mga ito. Mas lalo natin dapat itaas yung ebanghelyo, mas lalo natin kailangan ang liwanag ng ebanghelyo. Like the disciples who do not understand at first yung parable, anong ginawa nila? They come to Jesus para i-explain yung meaning ng parable. When it is hard and things don't make sense, ang tanong sa'yo, do you come to Christ? Do you humble yourself before Christ? O ang sinasabi kagad natin, wag na, magre-resort tayo sa ibang mga bagay. No, yun mismo yung mali.
no? Kapag nahihirapan tayong sumunod at hindi natin alam kung paano sumunod, lumapit ka sa nakakaalam ng daan, sa nangunguna sa daan. At yun ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Ang una nating dapat hanapin ay ang liwanag ng Ebanghelyo. Ito ang kaluwalhatian ng Panginoong Jesucristo. The more we are to seek Christ instead of turning away from Christ, iligay mo yung liwanag sa dapat itong kalagyan at huwag mong itatago yung liwanag. At ito mismo yung ini-imply sa atin nung paragraph, nung parable, unang parable. So, ang tanong, why should I share the gospel? Bakit kailangan meron akong kahandaan? Why should I be willing to share the gospel? At kung tayo ay nanghihina, there are two encouragement on the next parable that we will see. So, God's work in the growth of the gospel. Why should I be encouraged? Dahil ang Diyos ang gumagawa sa paglago ng ebanghelyo na tinanim. Pangalawa, the greaterness found in the smallest proclamation of the gospel. Yung kahigitan, na wala namang ganyang atang word, yung greaterness. Pero pinapakita lang nito na yung pagiging higit ng ebanghelyo. So, una, God's work in the growth of the gospel, yan yung makikita natin from verse 26 to 29. Pagkatapos na i-emphasize ng Panginoong Jesus sa kanyang mga disipulo yung kahalagahan na maunawaan ang ebanghelyo at maibahagi ang ebanghelyo, yung liwanag ng ebanghelyo, Jesus moves on to the parable of the growing seed, ang binhing tumutubo. Dito pinakita ang gawain ng dalawa, no? Una, ang naghahasik at pangalawa, ng Diyos. No? Dalawa yung pinapakitang gawain, dalawang role. Role nung naghahasik at yung role ng Diyos. Look at verse 26. Ang kaharian ng Diyos ay gaya ng isang taong naghahasik ng binhi sa lupa. Pinapakita dito na silang pinaghaharian ng Diyos o sila nakabilang sa kaharian ng Diyos ay naghahasik. May ginagawa, naghahasik, they labor, they rest, and they rise para maghasik muli. Natutulog sila, pero babangon sila uli para maghasik. No? There are things beyond their comprehension or beyond their control, but their focus is on scattering the seed. Meron silang hindi naiintindihan, pero ang focus nila, maghasik. Ito yung gawain ng mga hasik. Gusto ko lang tandaan before we apply this, ang mga hasik dito ay hindi lang pastor, hindi lang tagapanguna, o yung mga magagaling magsalita, o sila na malalakas yung loob. Ito ay tungkulin ng lahat ng miyembro ng kaharian ng Diyos. We are talking about the kingdom of God. Sino yung mga tao sa kaharian ng Diyos? At ito yung dinidescribe. Sila ay mga naghahasik. Then in verse 27 and to 28, second part ng 27, sabi doon, sumisibol at lumalaki ang binhi na hindi namamalayan nung naghasik. Ang lupa mismo ang nagpapasibol sa halaman. Maaari nating isipin dito na ang lupa ay ang apat na klase ng puso ng mga tumatanggap ng binhi. Pwede, kasi pwede nating i-relate doon sa first parable. However, no matter how good we are in receiving or absorbing the gospel, the gospel truth, without the grace of God, no one will ever arrive to the good soil. Kahit gaano ka kagaling umunawa, kahit gaano ka kagaling mag-absorb ng mga katotohanan, no? Without the grace of God, hindi ka aabot dun sa mabuting lupa. Kailangan natin yung biyaya ng Diyos. Kaya ang gusto kong bigyan din dito ay ang Diyos na nagpapasibol o nagpapatubo ng mga hinasik. Dahil ang Diyos ang mapagbiyayang gumagawa at nagbibigay ng mataba at namumungang lupa. We need to first acknowledge that. Hindi yan galing sa'yo dahil magaling ka. Ang matabang lupa ay biyaya, kagandahang loob ng Diyos. What we will see here is like a divine partnership in the simplicity of sowing seeds. No? Ano yung partnership na makikita natin dito? Our weak effort, finding strength in the unseen hand of God, who faithfully cultivates growth even in the smallest act of His people.
No, kaya ito yung mensahe natin, ito yung aral na makikita natin dun sa unang punto. Sa bawat mahina ngunit tapat na pagbabahagi ng ebanghelyo, mayroong hindi nakikitang impluwensya ng Diyos na tapat at malakas na gumagawa sa paglago nito. Sa paglago ng ebanghelyo. Dahil ang Diyos ang gumagawa, we can rejoice and should not be discouraged. Huwag nating maliitin ang mga bagay at ang mga taong kinikilusan ng Diyos. Sometimes tayo yung unang nang mamaliit sa gawa ng iba. Ba't hindi siya katulad ko? Kung alam mo na Kristiyano siya, alam mo kinikilusan siya ng Diyos. Isipin mo, minamaliit natin yung gawa ng Diyos dun sa taong yon. We should prevent that in our thoughts. Dapat patayin na natin sa isipan natin yun. Huwag nating maliitin yung mga bagay na ginagawa ng Diyos sa mga tao niya. Sabi ni John MacArthur, the Lord accomplished great things through weak people. The Lord accomplished great things through weak people. What is required of His people is an obedient spirit, not a roster of tremendous gift and abilities. The world will demand for tremendous and extraordinary gift. Yan yung gusto ng mundo. But for the people of the gospel, maaaring mahina ito, maaaring simple, maaaring ordinaryo, pero habang ito ay pagsunod sa Diyos at habang ito ay tapat na nakatingin sa Panginoong Jesucristo, this is what really matters. Sabi ni Jonathan Edwards, it is God's work to convert a soul. Trabaho ng Diyos na mag-convert ng kaluluwa. But it is also our work to use the means He has appointed for this end. Meron tayong trabaho din na dapat nating gawin. Parte ka ng kaharian, hindi lang hari ang gumagawa, maging yung mga tao ng kaharian. Tandaan natin, the devils are not the agent of the gospel. It is Christ and His people. No matter how weak His people are, you are called to be an agent of the gospel. Ikaw ay tagapagdala ng mabuting balita. Ang hamon sa atin ay pagkatiwalaan natin ng Diyos sa paglago ng ebanghelyo and also to recognize small wins for the gospel. Pagkatiwalaan ng Diyos para sa paglago ng ebanghelyo at kilalanin yung mga maliliit na tagumpay para sa ebanghelyo. Pwede nating hatiin din sa dalawa yung hamon, no? To trust God for the growth of the gospel. Pero gusto kong maging malinaw sa atin na ang pagtitiwala sa Diyos, hindi ibig sabihin nito na hindi ka gumagawa. Trust does not mean idleness or not doing anything. Sabi ni J.C. Ryle, sabi niya, indolence and laziness are always discouraged in God's word. Sabi niya, yung indolence ay avoidance of activity. Yung avoidance of activity and laziness are always discouraged in God's word. Sa natin nakikita yung mga sarili natin sa gawain ng Diyos. No? I want to also promote yung devotional ni Brother Paul doon sa etong week na to. No? Yung ginawa ni David nung nahulog siya sa pagkakasala. Di ba? Anong ginagawa niya? Petics. Iniwasan yung gawain ng Diyos na pangunahan yung gera. Tapos naglibang. Pwedeng sabihin ng mga tao, deserve niya naman yun. Lagi siyang nasa gera. Ang problema, may utos kasi sa kanya yung Diyos Naglibang siya. Sa paningin ng mundo, okay lang yun. Pero sa paningin ng Diyos, hindi. At kaya niya inuutos din yun para i-prevent na magkasala si David. Pero anong ginawa niya? Sinaway niya yung Diyos at mula sa maliit na kasalanan ay ang patong-patong na kasalanan. Huwag nating yakapin yung pain ng kaaway o kasinungalingan ng mundo na deserve mo namang magpahinga. No? Ang definition mo ng pahinga, huwag gawin yung utos ng Diyos. Ang definition mo ng pahinga ay huwag kumilos para sa Diyos. Again, merong kapahingahan na utos ang Diyos. So yung kapahingahan na gagawin mo, siguraduhin mo na dinisenyo ng Diyos para sa katawan mo at para sa kaluluwa mo. Huwag mong isipin na pinagkakaitan ka ng Diyos. Siya yung unang nangangalaga doon sa mga bagay na inaalala natin. As long as it is righteous, as long as it is right, hindi kasalanan,
Kaso karamihan ng inaalagaan natin kasalanan eh. At hindi tayo ito-tolerate ng Diyos sa pangangalaga natin sa kasalanan. So again, so what is trust? Trust means remaining faithful to God in the work He has entrusted us. Sowing the gospel and nurturing the people of the gospel, even if you don't see the result. Kahit na hindi natin kagad malinaw na makita yung resulta, we are to be silent before God. We need to trust God. No? Encouragement to sa akin personally, sa mga pastor, sa mga tagapanguna ng iglesia, na tapat na ipangaral lang at gawin yung ipinag-uutos sa kanila ng Diyos. No? Trust means doing our best effort. Silang mas nagtitiwala ay makikitaan mo ng patuloy at lumalagong paggawa. Sila na nagtitiwalang makakagraduate sila yung nagsisikap ng gusto. Sila yung gumagawa, sila yung nagsisikap. Sabi ni Ulrich Zwingli, you are God's tool. He will wear you out by use, not by idleness. Gagamitin ka niya. Gagamitin ka niya. Pero hindi ka niya hahayaan na wala kang ginagawa. Happy man whom He calls to His work. Tinawag ka niya sa gawain, tapos ang expectation mo, wala kang gagawin. Di ba? Hindi ganun ang Diyos. No? Tinawag ka niya sa gawain na habang gumagawa ka, maaaring magkaroon ka ng kasiyahan na pwedeng magdala sa iyo ng kapahingahan. May ganun. Pero again, hindi laging ganun. At kung hindi ganun, as long as malinaw sa iyo na gumagawa ka para sa Diyos, ayon sa utos ng Diyos, walang talo dun. Ang trabaho mo ay hindi lang pag-i-invite sa ebanghelyo, kundi mamuhay din na hindi dinudungisan ang ebanghelyo. Bilang Kristiyano, pagkatiwalaan mo ang Diyos na nagpapatubo ng ebanghelyong hinahasik mo, at maaaring hindi ito nakikita ng iba, pero tandaan mo, nakikita ng Diyos yung bawat ginagawa mo. Alam ng Diyos yung bawat panalangin mo. Alam ng Diyos yung bawat iniiyak mo sa Kanya. Alam mo yung mga tulong na pinapaabot mo kahit hindi pa malaman nung tinulungan mo na ikaw yung mismo yung tumulong. Alam yun ng Diyos. And if you get discouraged, remember to recognize small wins. Kapag pinanghihinaan ka ng loob, tandaan mo yung mga small beginnings. No? The gospel usually starts small. No, it doesn't need to be grand. Parang extravagant kagad, no? Hindi kailangan laging ganun. Kung meron, okay lang din. Hindi naman limitado yung Diyos. Pero again, madalas ordinary means madalas sa maliit nagsisimula, no? Recognize that God can use seemingly insignificant effort to bring significant growth. At yun mismo yung pangalawang punto natin at yung pangalawang parable. No, the greaterness found in the smallest proclamation of the gospel. Na makikita on verse 30 to 34. The parable of the mustard seed, pinapakita nito, it further amplifies the idea of small beginnings leading to a significant outcome. No? Ang kaharian ng Diyos ay tinulad sa isang maliit na buto ng mustasa na kapag tumubo ay higit na mas malaki sa lahat ng mga binhi sa lupa. You may argue na hindi naman mustasa ang pinakamaliit na buto at hindi rin ito ang pinakamalaking puno, etc. But that is not the point of the parable. Alam ni Jesus yung mga taong kausap niya. Kilala niya yung mga taong kausap niya. At yung mga taong kausap niya, they understand the concept of the mustard seed. Alam nila yung kaliitan nito at yung paglaki nito. No? Alam nila yung pinapatungkulan. So pinapakita nito that we should not underestimate the gospel. Kung gaano kalawak at maaari nitong maabot kapag ito ay tumubo o lumago. Pansinin nyo yung ebanghelyo na nagsimula sa Israel. Tapos, ang utos ng Panginoong Jesucristo, saan? Hanggang saan? At the end of the world. No? Mang-aral ka. Hanggang saan? No? Hanggang sa lumawak. Dahil ganito yung nature ng gospel. Hindi natin mapipigilan yung paglago ng gospel. Actually, dun pa lang sa lamp, on the lampstand, pinapakita na yung kahigitan ng ebanghelyo sa lahat ng nandito sa mundo. The proper place of the lamp is doon sa pinakataas, and the proper place of the gospel ay above everything else in this world. At dahil ang ebanghelyo ay higit kaysa anuman na may iaalok ng mundong ito, we can say na hindi natin maaaring maliitin maging ang pinakamahinang bulong
ng Ebanghelyo. People may doubt and don't believe you now. Pero ito ay mapapatunayang totoo kapag tayong lahat ay nandun na sa dulo. No, hindi natin kailangan antayin yung dulo, pero lahat kasi mapapatunayan na pagdating sa dulo. Kaya yung aral na makikita natin, sa huli, kahit na ang pinakamaliit na pagpapahayag ay magpapakita ng ebanghelyo ay masigit kaysa anumang bagay na inaalok ng mundo, gaano man ito kalaki. In the end, even the smallest proclamation will show that the gospel is greater than anything larger this world has to offer. It will be brought forth that nothing that we hold here is greater than the gospel only God can give. Walang hihigit sa ebanghelyo na binigay ng Diyos. This is why there are prayers. Naghahanap ako ng mga references to support din itong aral na to. At ang nakita ko ay yung mga panalangin ng mga Puritan. No? Ito yung mga panalangin ng mga taong nakita yung kahigitan ng ebanghelyo kaysa sa anumang bagay na nandito sa mundo. Hayaan yung isa-isahin ko, 3 lang naman. 2 kay Jeremiah Burroughs, 1 kay David Clarkson. So this is just a portion of their prayer. Sabi ni Jeremiah Burroughs, "You've given me portion in the world, reputation among others. But what is all this to me if I am without Christ?" Ano? Meron akong reputasyon, meron akong bahagi dito sa mundo, pero ano ang lahat ng ito sa akin kung wala ako kay Kristo? Kung wala sa akin si Kristo. Sabi niya pa, "I hope righteousness will be my main concern forever." Panalangin niya yun. Napakasarap ipanalangin. Sana katuwiran yung pinakapangunahing layunin ko. Sabi ni David Clarkson naman, "What would riches do for me?" Anong magagawa ng kayamanan if they came with the wrath of God? What sweetness would this be in pleasure if I were on the path to our everlasting torment? Ano, masaya nga ako ngayon. Pero patungo naman ako sa walang hanggang pagdadalamhati. No? What miserable comforts and enjoyments are this without Christ's righteousness? Napakaganda, no? Ang hinahanap nila ay ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, ang Panginoong Jesucristo. And that should be our concern. Kung tutusin, ang totoong maliit at dapat pang hinayangan na paggawa ay yung ginagawa natin para lang sa temporal at hindi sa eternal. And if you will not start with Christ, lahat ng ginagawa mo will just point others to the temporal, no matter how grand and extravagant yung labor na ginagawa mo para sa kanila. Kaya sa mga nandito, nagsimula ka na ba kay Kristo? Sa mga kaibigan natin, ang tanong sa'yo, nagsimula ka na ba kay Kristo? Siya na minamaliit ng mundo, ganito rin ba siya kaliit sa paningin mo? Hinahamak mo ba ang tanging solusyon na binigay ng Diyos para mapatawad ang kasalanan mo? Alam mo kung saan pinapahayag ng sagana ang ebanghelyo, pero tinitiyak mo ba na nandun ka at ang pamilya mo? Alam mo kung saan pinagsasaluhan ng mayaman ng ebanghelyo, pero gumagawa ka ba ng paraan? Sa kabila ng mga pumipigil sa'yo, gumagawa ka ba ng paraan para masigurado mo na nandun ka sa pagbibigay ng Diyos ng biyaya niya? Make every effort. Siguraduhin mo. At kung nakikita mo na ikaw ay namumuhay at gumagawa na may pagbabaliwala at insulto sa Panginoong Jesucristo, nawa maging panawagan ito na bumalik ka sa mabuting balita. Siya rin ang magpapatawad sa ganung klase ng kasalanan. Siya rin ang magpapatawad at siya rin ang pag-asa natin sa ganung klase ng kasalanan. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi ko kailangan malito. Sa Kanya ako nagkasala. Siya yung ginagalit ko. Pero siya rin yung kapatawaran ko. Wala akong ibang patutunguhan kundi siya rin. Hingin mo ang kapatawaran sa Panginoong Jesucristo. Siya ang biyaya na higit sa lahat ng pinakamalalang kasalanan, maging sa pinakamaliit nating kasalanan. Cry out like the one who cry out in the New Testament. Sabi niya, "Lord, I believe. Help my unbelief."
O, tulungan mo ako, Diyos, dahil ikaw lang yung makakapagligtas sa akin mula dito sa mga bagay na hindi ko matanggap na totoo. O Diyos, tulungan mo ako. You may start from small things, but be sure that you are on the right starting point. Start in Christ. Magsimula ka sa Panginoong Jesucristo. Gaano man kaliit, ang mahalaga, kay Kristo ka nagsisimula. Whatever you do, if you are not in Christ, you will just perish. If you do not glory in Christ, even in those small things, you will perish. At ayaw namin mapahamak yung mga bata, yung mga tao, yung mga mahal namin. Ang dahilan ba't iniimbitahan kayo ng mga mahal nyo sa buhay ay hindi lang para makapakinig kayo ng pangangaral, kundi makilala nyo si Kristo. Kilalanin nyo si Kristo. Magtanong kayo, sino si Kristo? Tanungin nyo yung mga nag-invite sa inyo. Tanungin nyo yung mga taong katabi nyo na miyembro ng iglesyang to. Long for Christ. Kilalanin niyo ang Panginoong Hesus. Kaya ang hamon sa bawat isa, be confident in the gospel of Christ. Do not underestimate the gospel that saves you and has an impact to others. Grab every opportunity to share the gospel. Kapag walang daan, make a way. Para lang maibahagi yung ebanghelyo. Give your life, your happiness, or even your rest, your convenience, just to give way for the salvation of others. Isipin mo para sa kaligtasan ng iba? Bakit hindi? Worth it yun. Para sa kaligtasan ng mga mahal mo sa buhay, you will drop your convenience, why not? Dapat handa tayong magpa-istorbo kung mabibigyan lang tayo ng pagkakataong maibahagi natin yung ebanghelyo. Magpa-istorbo ka, Kristiyano. Be willing to face inconvenience kung ito ay para sa ebanghelyo na nagliligtas ng makasalanan at magpapalakas ng kapatiran. Huwag mong baliwalain yung ordinaryong bagay na pinagsasaluhan natin dahil sa iba, napakalaking bagay niyan. Ito, sinabi ko na sa dating pangangaral, the gospel has enemies, but sometimes it is also being underestimated by its friend. Nabasa ko to somewhere sa underestimated gospel ata. May mga kaaway yung ebanghelyo na mahigpit na binabantayan, mahigpit nating binabantayan, kagaya ng mga maling katuruan, yung mga direktang umaatake sa pagiging Panginoon ni Kristo, yung mga binabaluktot yung salita, mga kulto kuno, no? Pero madalas, tayo na tinuturing na kaibigan ng ebanghelyo, tayo yung mga mabababaw ang pagtingin at walang kumpiyansa sa ebanghelyo. You cannot even speak about the gospel or even do something that people may hear the gospel. Alam mo yung ebanghelyo, naniniwala ka sa ebanghelyo, pero nandito ba yung buong kumpiyansa at pag-asa mo? Kung ito yung pag-asa mo, ito rin yung magiging pag-asa mo para sa iba. Ang kumpiyansa natin sa ebanghelyo ay hindi lamang para sa kaligtasan natin, kundi para din sa kaligtasan ng iba. Even the smallest effort of sharing the gospel can lead to significant influence in ways we cannot limit. Maaring gapiranggot o gapatak yung ginagawa nating kumpara sa iba o sa gawa ng mga Puritan o ng sino man. Maaring kinukumpara mo yung sarili mo sa kapatid mong Kristiyano, hindi ako katulad niya, mas magaling siya, mas maganda yung ginagawa niya, gusto ko din yun, tapos nakikita mo yung sarili mo na hindi pa magawa yun. Pag kinukumpara mo na, parang ang tingin mo sa ginagawa mo, walang-wala. Gapiranggot, gapatak. Pero tandaan, yung gapatak na yon para sa isang tunay na nangangailangan at pinaka-nauuhaw, ito'y napakalaking bagay. Para sa kanila, ito'y buhay. Ito yung sumasagip sa kanila. Kung paano sa iba, sa nauuhaw, tayo, no, nag-aaksaya lang tayo ng tubig. Para sa mga tao na nahihirapan sa tubig, yung gapatak ay napakalaking bagay sa kanila. Isipin mo yung ginagawa mo. Para sa ebanghelyo, maaaring gapatak ang tingin mo dyan. Pero ito yung sumasagip ng buhay ng mga taong nakikita yung pinakakailangan nila. Let them hear the gospel. No? There would come a time na kahit gapatak na pagbabahagi o pagbibigay, hindi na natin magagawa. Darating yung panahon na kahit gapatak na tulong, hindi na natin maigagawang itulong sa iba. Naalala niyo yung mayaman at si Lazaro? Sabi nung mayaman, kahit gapatak lang, hindi matulungan ni Lazaro. Dahil darating yung time na hindi na natin talaga magagawang tumulong kahit napakaliit na tulong na gusto natin.
Huwag sanang humantong pa tayo dito bago nating maisipang magbigay para sa iba kahit gapatak na paggawa. Gumawa ka para sa Panginoon, para sa Ebanghelyo, para sa kaligtasan ng iba. Bilang mga taong niligtas ng Ebanghelyo, huwag nating maliitin yung mga mahihinang paggawa para sa mabuting balita. Minamaliit na ito ng mundo, huwag ka nang dumagdag. Hindi kailangan ng mundo ng tulong mo. Maging ang mundo na minamaliit ang Ebanghelyo ay hindi namamalayan na ang ginhawang tinutuntungan nila ay bunga lang din ng paglaganap ng Ebanghelyo. Naalala niyo yung ibon na nakikisilong? Ganyan yung mundo. Nakikinabang sila sa Ebanghelyo pero tinatanggihan nila yung mismong mensahe ng Ebanghelyo, si Kristo. Bakit napatayo yung mga ospital? Bakit may mga eskwelahan? Bakit may mga orphanage? Those are pioneered, spearheaded by Christians. Dahil yon sa paghahangad nila na gumawa ng mabuti at makita ang kabutihan ng Diyos sa mundo na punong-puno ng kadiliman. Tulad ka ba ng ibon na nakikisilong lang sa puno ng Ebanghelyo? Are you just involved but not committed? Ang ganda ng illustration narinig ko kay Pastor Noel. Involved or committed. Ang ginamit niyang illustration ay yung bacon and egg. Na binigyan kasi ako ng pakinggan bacon and egg. Yung manok daw, involvement lang daw yon kasi itlog lang yung binibigay niya Samantalang yung baboy, commitment yon kasi buhay niya yung kailangan niyang ibigay para dun sa bacon. No, nakakatawa pero may truth kasi. Are we just involved? Na binibigay lang natin yung portion or part of us? Or are we giving our lives for the sake of the gospel? Brethren, be committed in sharing the greatness of the gospel. Give yourself, your life, your all for the advancement of the gospel. Ito ang pinakamabuting maibibigay mo para sa mga taong nakapaligid sa'yo. Start in the small things that will prepare and give way to the gospel. Something that we should reflect on. No, siguro sa bahay, kung di ka naghuhugas, maghugas ka. Kung naghuhugas ka na kasimangot, abay, gumawa ka ng maayos, huwag kang magdabog. No, simulan mo sa mga maliliit na gawain. Gawin mo ng magangang loob at huwag padabog. Kung hindi ka pa nakakapag-sorry sa mga mali mong nagawa, sa mga taong nagawan mo ng mali, Christmas ngayon, pwede rin, no? Samantalahin natin yung season para humingi ng kapatawaran doon sa mga nagawa natin ng mali. Start small, no? Start in humility and let them know kung ano yung desire mo para sa kanila. No? Start praying na makasama mo ang pamilya mo na sumamba. Magbasa ka ng salita, manalangin at umawit. Grow in your desire as you ponder and pray for your family. Kung ikaw ay nanay, tawag sa'yo ilaw ng tahanan, make sure that you are reflecting the light of the gospel, which is the glory of Christ. No? Kung ikaw ay nanay, simulan mo sa mga maliliit na gawain. Kung tatay ka, ikaw naman yung haligi ng tahanan, siguraduhin mo na ikaw yung mag-iingat dun sa ilaw. At sisiguraduhin mo na ikaw yung poprotekta dun sa mga nasasakupan mo. Bilang asawang lalaki, start small na pangunahan at pabanalin yung asawa mong babae sa liwanag ng salita. Hindi kailangan 1 oras, 10 to 15 minutes. Start small. No, minsan gusto kaagad natin 1 oras na kaagad, full blown kaagad. Hindi. Gawin mo ng regular. Maging disiplinado tayo dun sa mga maliliit na bagay na ginagawa natin. It counts. It counts. No? Sa asawang babae, no, demand. Wag naman yung grand kagad, no? Demand for the gospel. Kahit sabihin mo sa asawa mo na kahit twice, thrice, gawin natin. Basta ang mahalaga regular, maging discipline tayo. Hingin mo sa asawa mo ang ebanghelyo at ipakita mo ang lubusang pagpapasakop sa pangunguna ng asawa mo. The end of our goal is no longer temporal but eternal. Sabi sa 1 Corinthians 15:58, a very good encouragement. Kaya nga mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo. At huwag manghina sa inyong pananampalataya. Magpakasipag kayo sa gawaing ibinigay sa inyo ng Panginoon dahil alam ninyo na hindi masasayang ang mga paghihirap ninyo para sa Kanya. Let me end. Kung ikaw ay nasa mundo kung saan lahat ng tao ay merong sakit na nakamamatay, then nasumpungan mo yung gamot sa sakit na to. Pero hindi mo basta-basta maibibigay, kailangan mo munang itanim.
Magtsatsaga ka ba magtanim? Pagsisikapan mo ba na itanim? Sana ang sagot natin dito ay oo. Dahil alam mo na gumaling ka, ikaw mismo yung patotoo, nagagaling ka. Dahil doon sa buto na yon, sana gawin mo ng may pagsisikap at walang patid yung pagtatanim. Ganun din ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Alam mo kung saan ka niligtas ng Panginoong Jesucristo. Siguraduhin mo na we will labor all sa pagtatanim ng ebanghelyo. Kapag may pamilya tayo na nag-aagaw buhay, we say to ourselves, gagawin ko lahat, mabuhay lang siya. Brethren, lahat ng wala kay Kristo, kahit na yung pinakamalapit sa puso natin, mapapahamak. So gawin mo ang lahat, point them to Christ. Huwag mong hayaan na yung kamatayan yung pumigil sa iyo para ibigay kahit na yung mga maliit na paggawa para sa ebanghelyo. Si Kristo at ang kanyang ebanghelyo ang tanging hindi natin dapat panghinayangan. Gumawa ka ng walang panghihinayang para sa ebanghelyo. Let us be faithful in what the Lord has entrusted us, knowing that God's hand is always at work. Sinisigurado niya na kahit ang pinakamaliit na paggawa ay aanihin mo sa time ng harvest para sa kanyang kaharian. Give your all and you can start from things that are small. Manalangin tayo. Aming Diyos, nagpapasalamat kami sa biyaya ng ebanghelyo, tunay na mabuti ka. Dalangin namin, Panginoon, na gisingin mo kami sa mga katamaran namin. Gisingin mo kami sa mga bagay na hindi namin pinag-iisipan. Mga bagay na laging convenience namin yung finofront namin. Dalangin namin, Panginoon, na pasagin nyo kami sa pagiging makasalanan namin habang napapabayaan namin yung mensahe ng ebanghelyo. Pinagkatiwala nyo sa amin ng liwanag. We are light bearers of the true light. Ikaw, Panginoong Jesucristo, ang liwanag at nawa kami maging tapat na panghawakan at ihayag ang liwanag na aming natanggap. Tulungan niyo ang iglesyang ito. Tulungan niyo ang bawat Kristiyano. Help us for your glory and for the salvation of the lost. Dalangin namin ito, Panginoon. Luwalhatiin niyo ang inyong sarili sa pangalan ni Kristo. Amen.